Magandang umaga ho sa inyo lahat. Naririto na naman ako para ibigay sa inyo o ituro o bigyan ng tips kung paano gumamit ng bladed weapon. Ito ho ay mayroong stopper sa unahan kasi ho ito ay masyadong matulis para ho ma-prevent itong sheet na mahiwa o mabutas. Ito ho siya sa actual. Kagaya ng aking nabanggit sa inyo sa aking previous videos about blade, ngayon ho ay ipapakita ko sa inyo ang simple na paraan kung paano i-deploy ang blade sa mga street fights paglabas ng inyong tahanan. Dahil once na lumabas kayo ng tahanan ninyo, ay hindi nyo sigurado kung anong kahantungan ninyo. Kailangan kayo maging alisto. Ika nga at paulit-ulit na sinasabi ng mga matatanda, miski ako, na mabuti ng alisto kaysa maingat. Dahil minsan sobrang ingat ka na, napapahama ka pa. So ngayon sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang simpleng paggamit ng bladed weapon. Kagaya itong knife na aking hawak. Sa tunay na labanan, 3 to 5 seconds to 1 minute tapos na ang away o melee. Kaya dapat nyo gawin sa defensive mode at offensive mode, lalo na kung kayo hinaras at may tangka sa buhay ninyo. Simple lang ang gagawin yung pagsaksak. Ganito. Pag ganyan naman, yan ho ang slash. At pag stabbing naman ho ay ganyan lang. Sabay cut ng malaki. Dito yon. So pag kayo may kaharap, ganito lang. Yan ho ang pinakasimpleng pagsaksak. Kahit ikaw ay martial artist na taon ang binilang, may degree ka sa black belt, pag ikaw'y nabigla ng ganun, hindi ka na makakaporma pa. Dalawa lang kakahantungan mo: hospital, sementeryo. Kaya pag may dalang bladed weapon, napakadelikado na inyong lalabanan. Lalo na kung may alam sumaksak. Dahil ho ang bara-barang saksak, yan ang pinakadelikado sa lahat. Bara-barang slash, bara-barang taga, bara-barang saksak. Like yung ganyan. Mga ganyan ho, hindi ninyo ma-anticipate at makokontra. Kahit na may alam kayo, once na kayo ay nabigla, katapusan nyo na. Kaya sa kalye, gaya na sinasabi ko, mas mabuti ng maingat, mas mabuti ng alisto kaysa maingat. Kasi hindi nyo alam ang gagawin ng makakaharap ninyo, harapan man o likuran, pag may dalang bladed weapon. Nakasukbit lang yung ganyan, kay may sheet o wala, hindi nyo halata. Kalaban ninyo, lalapitan lang kayong ganyan, sabay bunot. Hindi uubra dyan ng mga salag na ganyan, hawak. Dahil kapag yun ay ginawa ninyo,
Ganyan lang ang aabutin ninyo. Saksak. Kahit sa anong parte ng katawan. Sa mukha man, dibdib, tagiliran, sa mga wrist ninyo, sa mga braso. Once na magkaroon kayo ng cut na malalim na hiwa at nag-bleeding kayo, kahit palaban pa kayo at may alam sa martial arts, I guarantee you, mawawala na kayo sa konsentrasyon sa inyong kalaban. At pag nangyari yun, doon na kayo. Hindi uso laban na sakali na saksakan yung mga ganyan. Yung ganyan. Wala yan. Sa kalye, pag may nakaharap ka, pag bumit niyan, pag hawak sa sunod-sunod yan. Mabilis yan. Kahit dumidepensa pa ng ganyan, makadepensa ka man. Hati-hati ang iyong braso, bisig. Pag nag-bleeding ka, makirot, masakit. Mawawalan ka sa konsentrasyon kasi agos ang dugo mo. Mainit yan sa balat. Yun nga, gaya na sinabi ko, mahapde. Hindi ka na makakaporma. Iisipin mo, baka maubusan ka ng dugo, mamatay ka. So wala ka na magagawa. Patay ka na sa kalaban sa iyong harapan. Ngayon, kung ikaw naman ididepensa, wala ka ng ibang paraan. Yan ang pinaka-simple saksak. Wala nang iba. Hindi uso yung mga ganyan-ganyan, babatuhin. Hindi mo pa nagagawa, nadali ka na. At kung magawa mo, kung hindi ka sanay bumato, tatalbog lang yan. Hindi magpe-penetrate sa katawan ng kalaban. Ikaw pa madidiskrasya. Dahil para sa kanila, konting galos lang naman yan eh. Daplis. Dali ka pa rin. So sa mga knife fighting, simple lang. Ganyan lang. Paghawak mga sa iyo, ganyan eh. Yan. Yan lang ho ang pinakamadaling saksak na depensa at opensa kung kinakailangan. Pero okay lang din na kayo mag-practice ng mga kata, mga ganyan. Lalo na kung may alam kayo ng konti o nag-aral kayo sa Filipino martial arts. Okay lang yan. Pero sa tunay na laban, 1.0% lang magagamit. Yang mga yan na kahit master o grand tuhon pa sa biglaan, hindi yan magagamit. Pinakasimple lang. Yan. At ang tama niyan, lagi sa mukha, dibdib, tagiliran. Yan. Yan ho ang saksak ng bara-bara na hindi inaral. Simple lang. Hindi na kailangan ng mga exhibition o demo-demo pa. Kaya kung kayo mag-aaral, simple din lang. Mga ganyan. Yan. Gumamit lang ho kayo ng mga peking kutsilyo para hindi kayo mahiwa sa inyong pagpapractice. At pag yan ay araw-araw, makukuha nyo rin yung tamang moves na inyong magagamit pag kayo binigla. Kailangan lang alisto kayo nang hindi kayo maisahan. Ganun lang naman ho ang labanan eh. Kaya may alam ka man o wala, pag ikay nabigla, hindi ka nakaporma, tapos ka na. So yan lang ho yung may tuturo ko when regards to paggamit ng knife sa pangdepensa at opensa sa streets. Mga simple lang. Hindi na kailangan yung mga aral mata ganyan. Wala ho yan. Simple lang yan. At 3 to 5 seconds to 1 minute lang itatagal niyan sa laban ng kalye. Believe me, I've seen it.
I've experienced it kahit slight lang. Yung iba nga tumatakbo eh. Kagaya na sinasabi ko, ang pagtakbo ay hindi kaduwagan. Ang pagtakbo ay para iligtas ang inyong sarili sa inyong kalaban na sa tingin ninyo ay hindi nyo kaya. Ngayon, kung gusto nyo pa rin labanan, make sure lang na alisto kayo at mabilis para na-anticipate ninyo yung dating. At pag may kutsilyo, huwag basta-basta labanan o tangkain. Gamitin ang isipan. Kasi ito, hindi kayo sasantuhin ng bitalang ito. May alaman o wala. So the best thing to do, kahit wala kang alam, practice, practice, practice to defend yourself from harm's way. Paglabas mo ng iyong tahanan sa kapaligiran. Dahil sa panahon ngayon, masyado nang delikado ang ating kapaligiran. Hindi mo na masasabi. Hindi mo alam kung ano mangyayari. So maging prepare. Anyway, hanggang dito na lang huli ang aking video. Sana'y nakapulot kayo ng konting aral. Regardless ng knife, offense, and defense, para protektahan ang inyong sarili sa danger na pwede nyo kaharapin sa kalye. Muli ho, subscribe, like, and share for more videos to come. At para may pagpatuloy ko ang ating YouTube channel to give you more tips and basic tutorial info regarding self-defense and offense at kung ano-ano pang mga bagay-bagay na kapupulutan ng aral at informasyon. Muli po, marami po salamat ulit.